Ito yung ating gamiting tela. Tawag dito ay woven cotton. Ang woven cotton natin ay nasa 60 width. 60 inches. Ayan. Ito yung width. Pagharapin na natin yan dito sa gilid. Ang gilid ng ating tawag dito. Dulo ng width ng ating tela. Ayan yung hindi naninisnis. Tapos, pag napagpantay na natin yan, fold natin siya sa 3 1/2. Ayan. Kung saan yung 3 1/2, mag-fold tayo dun. Kasi, magugupit tayo dito. Kuha lang tayo ng marker. Maglalagay muna ako ng aspile. Ang ating mahiwagang aspile. Para hindi na siya lumipat. Ayan. After nyan, excuse me, mag-mark tayo sa may 1/4 inch. Mula dito sa tupi, ayan, 1/4 inch, pababa. Ayan, kung 1/4 ang ating ginawang allowance, 1/4 ang pakain natin tahi. Kung gusto nyo malapad, hindi kayo sanay ng maliit, pwede nyo gawin yan 3/8 hanggang 1/2. Ayan, guguhitan ko siya pababa, diretso dito. Kung saan yung ginuhit natin or minarkahan natin, doon natin guguhitan. Kasi ito kasi yan guys. Ayan, ginuhitan na natin. Asan ang ating pattern? Kung hanggang saan yung guhit natin, hanggang dun yung patong natin ng pattern. Ito yung dulo, kasama to sa bahagi siya ng front. Ayan. Kailangan nahandyan yung dulo ng ating guhit, yung dulo ng pattern. Ayun. Tsaka tayo magti-trace. Ito kagaya nito. Yung front natin na neck, ito, trace natin yan. Hanggang sa shoulder ng front, ito yung back, ito yung front. Hanggang dito lang tayo sa front. Hanggang dito rin yung shoulder ng front, hanggang dun lang din. Magti-trace tayo sa armhole. Ayan. Kung asan yung guhit na yan, doon natin itatapat ang ating line sa lalim. Magiging ganyan siya. Nakikita nyo ba guys, ang ating mga ginukit-guhit. Ayan. Tapos dito, sa may side niya, kasi maglalagay tayo ng maliit na slit. Ayan. Nakikita nyo ba ito guys? Dito banda. Hindi. Sige, mamaya na lang. Tatabasin muna natin siya. Bali itong laylayan natin, yung may allowance na ibinaba natin siya ng 3/4 inch. Hanggang dyan yung ating as-is na tong pattern sa baba. Dito lang tayo trace ng mga front. Kasi nakapasok yung front natin sa bandang itaas. Ayun, ngayon, gugupitin natin to ng maglagay lang tayo ng maliit na sewing allowance sa neck. Sa shoulder ay 1/2 inch. Mula sa guhit pataas, 1/2 inch. O sa armhole, ganun din, 1/4 or 3/8. Kasi ganun lang magpakain ng tahi. Tapos dito sa side, may allowance naman na to. Ayan, yung mga gilid ng pattern natin. After nyan, nagupit na natin yung front. Ito naman tayo ngayon. Itong tinupi natin, gugupitin natin yan. Kasi maglalagay tayo dyan ng bias. Kaya may guhit tayo kasi allowance natin itong dulo ng tupi. Ayan, gugupitin natin siya sa pagkakatupi para maghiwalay
Ayan na siya. Ngayon, okay na tong front, pero magmamark pa rin pala tayo. Ito yung ating front. Ayan, magmamark tayo sa side. Kasi meron tayong gagawing slit na maliit. Ayan, hanggang dyan. Kung hanggang saan yun, di ba inangat natin ng 3. Hanggang doon. Hanggang pati yung back. O, kabila ang kaliwa kanan. Okay na ang ating pattern na tela para sa front. Ngayon, para sa back naman. Ang ating back, ngayon din, meron din siyang center fold. Ito. Ayan, ang ating center fold para sa back. Walang paano ko siyang ilalatag na makikita sa video. Ang lakas din ng hangin. Ayan. Mag-aaspili na lang ako kasi humahangin talaga siya. Ito ang aking aspili. Hindi ko nagagamit. Ayun. Aspili na natin. Tinatangay talaga siya. Ayan. Ngayon, ganito yan guys. Itong ating pattern. Itutupi natin tong ginawa nating allowance para sa front. Kasi hanggang dyan lang ang ating back sa guhit. Ganun din, itong binaba natin dito ng 3/4 inch. Ayan, dito lang tayo sa allowance ng laylayan ng back. Dito sa pantay. Ayan na siya guys. Ito yung center fold. Ito ang magiging center fold ng back. Ayan ang nakatapat dito sa tupi. Tupi. Ayan. Tapat lang natin yung pattern sa tupi. Ayan, dagan. As is na to. Ay, ang mga nilagay natin ditong allowance. May allowance na yan. Ganyan na ang ating tabas dyan. Ito yung back. Ito yung shoulder na may allowance na rin. Ito yung armhole. Ito yung side. Magugupit siya. Ito yung may slit na inangat natin ng konti ang tapos yung laylayan. Dito sa ating neckline sa back, maggupit lang tayo dito sa pinakatupi para malaman, may palatandaan tayo dyan. Ngayon, nakuha na natin yung front at back, pero magmamark pa rin pala tayo dito. Kasi yung marker ko, dito sa ating slit, kung hanggang saan yung inangat natin 3, ayan, dun tayo magmark, pati dun sa ilalim ng katapat. Sunod ang ating sleeve. Sunod natin sa base ng sleeve or sinyo collar muna. Kalang guys, susukatin ko yung pajama kung aabot siya, parang kulang kasi 30 31 32 ayan, 32. Tapos ang ating manggas ay ngayon tatabasin ko ang manggas. Pagsasabayin ko na rin yung kaliwat kanan guys. Ito, maghaharap na rin lang itong ating side ng width. Ititiklop na natin yan ng sabay. Ganyan. Sabay.
Sabay tayo. Ayan, hihangin na naman. Yan, ganyan yan. Tapos, itatapat natin ang ating pattern. Ito yung diretso na mahaba. Center fold. Ayan, nilagyan natin center fold. Ayan ang nakatapat sa tupi. Lagyan natin ng aspili. Pipilitin na ako ng mag-aspili kasi nililipad na siya. Hindi na siya nakakatuwa. Ayan. Center fold sa tapat ng tupi. Saka natin gugupitin. Isa ng ating yun. Ito. Dahil nilagyan na natin siya ng allowance. Ayan na siya. Allowance. Tapos dito may konting allowance na rin. Kasi mag-facing tayo dyan. Tapos dito may allowance na rin. Tapos itong dulo ng tupi sa ibabaw ng hanggas. So may tatapat ito sa may shoulder. Magupit lang tayo ng maliit. Ayan, palatandaan natin yung mamaya. Ngayon, isunod natin ang collar. Ito yung ating collar. Dito sa collar, kailangan nating tupi ng paganyan. Ito kukunin ko na din yung isang pares niya. Ayan, ito na isang pares niya. Magkataklob na yung harap at likod. Itutupi ko na lang yan para magkaroon ng center fold kasi 1/2 lang ito. Kailangan natin ng center fold. Ito yung ating center fold. Diyan nakatapat sa tupi. Ayan, ngayon mag-aspili na rin tayo. Baka hangin na naman. Gugupitin na natin to as is na rin. Ayan. Ayan, ito na siya. Gugupit lang ulit tayo ng maliit dito sa may gitna. Sa baba lang nitong una natin ginuhit. Ito yung pakurba dito. Dito tayo sa tapat ng center fold sa baba. Tapos, yung ating bulsa or yung dulo ng ating manggas, ano lang tayo, gupit lang tayo ng 4 and 1/2 yun, diba? Tapos may sewing allowance. Gawin natin 5. Ayan, kasya na po. Piecing tayo ng mga 1 and 1/4 inch. Nadadagdagan natin ng allowance. Kaya mag-cut tayo sa 2 inches by 9. By 9 or by 10. 2 inches by 10. Kung gusto nyo guys, short sleeve lang, pwede naman. Ito kasi ang gusto long sleeve. Kaya ni long sleeve natin. Ganito lang din ang pag-cut niya. So, sobrahan nyo lang siya sa gilid. Lalo na kung short sleeve. Medyo pa wide yun, papunta sa kilikili. Dapat mas ma-allowance. Ito na yung para sa dulo ng ating manggas. Ngayon naman yung pocket.
Ito yung ating packet niya. Ayan, hindi natin siya nilagyan ng sewing allowance kasi ano natin siya dito. Ayan. Trace natin yung paligid na yan. Tapos pagka ginupit natin ito, maglagay tayo ng sewing allowance. Dito kahit ano lang, 1/4, dito 1/2 sa paligid niya. Ayan. Ayan siya. Ngayon, maggawa tayo ng facing din dito. Ito, pwede na to. Ang lapad nito ay 2 inches. Ayan, 2 inches din siya. Nahaba niya na kasing lapad nito ang ating bulsa. Ayun. Meron na tayong kumpletong parte ng ating blouse. Magkakat lang tayo ng ilalagay nating bias. Yun guys, ito yung ating gagamiting bias. Maganda sana kung navy blue ang kombinasyon nun, kaya lang wala akong navy blue. Ito na lang red. Ang gagamitin nating tela ay satin. Maganda itong pambias guys kasi safe ito para hindi makupasan yung ating damit. Ang satin hindi kumukupas, hindi nangahawa. Ayan, ito yung bias cut ang tinatawag. Ito kasi may tabas na eh. Ito yung ating width. Ito yung tinatabas na tela pagka bibili tayo. Yung length niya na nandito yun. Ang balik cut pa slide. Ito yung width, hindi natin siya tinabas ng pantay, hindi siya natin tatabasin pa diretso, pa slide yung ating tabas. Ayan, napapansin nyo, nahahatak ito kasi. Nahahatak. Hindi gaya ng patayo at saka pahiga, hindi yan nahahatak. Ito nahahatak. Ayan, mas maganda kung bias cut. Ayan, magsusukat tayo ang ating bias ay may sukat lang na kasi maliit lang naman yung ating guhit. Ito guys, susukatin ko lang. 1 inch lang, 1 inch. Guhit tayo sa 1 inch. Para ito sa collar guys, sa collar, sa front, tapos sa manggas, sa dulo ng manggas, tsaka sa bulsa. Talagyan natin. Ayun, 1 inch lang. Kukuha tayo ng mga 2 pirasong 1 inch na mahaba. Ayan, gugupitin na natin siya. Ayan, ito na siya guys. Pwede na natin siyang tahiin. Ayan, dito guys, so unahin lang natin tahiin itong ating bias. Ayan, paghaharapin natin tupi sa wrong side. Ito, nakalabas ang right side. Pasadahan lang natin ito para magtagpo na siya. Ating pangguhit. Sa paglagay guys ng tahi, pagtahi, ang magiging sukatan natin itong ating pressure foot. Ayan. Hanggang dyan yung dulo ng ating tupi. Para pantay-pantay ang ating magiging bias. Alalay lang guys, alalay lang ang pagtahi. Pagtahi, medyo panat natin. Okay lang. Ayan, after nyan,
ito, kunin nating front. Tingnan natin yung side na kanan. Ito siya. Ayan. Ito yung kanan, ito yung kaliwa. Magiging ganyan siya pag sasaklubin natin yan. Ngayon, ilalagay muna natin itong ating bias. Mula dito sa baba, ito yung gupit, ito yung pinakadulo ng tela. Dito tayo sa gupit maglalagay ng bias. Ayan, ganyan. Kung saan tayo nagtahi, makikita natin yan, doon natin ipapasada lang yung ating tahi din. Sa tapat ng tahi nating una. Ayan, dito guys, liliko tayo. Meron siyang kanto. Ganito lang ang paliko. Pagdating dyan sa dulo, ilubog natin yung karayom. Tapos liko. Papunta sa kurba. Hanggang dito nga lang pala guys. Saan ba yung magmamark tayo? Mula dito sa may tahi. Ito yung tahi natin. Magmark lang tayo sa 3/4 inch. Ayan yung 3/4 inch. Hanggang dyan lang yung ating pagliko. Pagliko natin tong bias. Hanggang dun lang yung tahi. Hanggang dun lang yung bias na ipapasok na natin dito para hanggang sa guhit. Pasok natin yung bias. Dahil magpuputol tayo. Hanggang dun sa guhit lang natin. Ayan. Ito guys, hanggang dito lang ako sa ginuhitan natin. Tapos puputulin natin yun ng lampas. Ayan, medyo may pasobra. After nyan, ito, idapa na natin. Ito yung tapat niya, yung tinabas natin sa kanan. Ayan, itatahiin din natin yan ng paganyan. Kung paano natin tinahi kanina, ito pasok na to, pasok. Hanggang doon sa mark natin na 3/4 inch. Hanggang doon din yung tahi natin. Tayo mag-uumpisa. Yan, sa kanto, liliko tayo na nakalubog yung karayo. Tapos, susundan na natin yan, yung tahi natin na yan. Sa tapat netong ating front sa kanan. Ito yung ating part ng kanan. Gupitan natin yan dito pala guys. Yung hangganan ng ating tinahian, magpikete tayo dun, maggupit tayo. Hangganan lang ng tahi. Pero wag natin ilalampas dun sa tahi. Hanggang dun lang mismo sa tahi. Ayan, magupit tayo dyan. Para pag binaligtad yan, ngayon gagawin natin yung kaliwang side. Itong kaliwang side, hindi natin kailangan dito tayo mag-start flying. Mag-mark na tayo agad dun sa 3/4 inch. Yung sa kabila sa baba tayo nag-start. Ito sa taas. Mag-mark na agad tayo mula dito 1/4, pasok natin ng 1/4. Tapos sa 3/4 inch, yan tayo mag-mark. Diyan tayo mag-i-start. Tapos yung pagbaba natin dito, hindi na natin kailangan isagad sa baba. Kahit hanggang dito lang siya sa 5. Ayan. Kasi hindi yan makikita pag sinara na natin yung bias. Hanggang dyan lang yung ating bias. Ayan. Mag-start tayo dito sa minarkahan natin ng papasok dito yung ating bias. Hanggang doon sa mark ang lock. Tapos papunta sa kanto. Tapos paliko. Hanggang sa mga 5 inches lang guys. 5 inches to 6 inches. Hanggang dun lang, isa-slide na natin. Ayan. Iliko natin yung bias. Ganyan. Ayan. Tapos, ilalagay natin yan dito sa blouse na magsisimula naman tayo sa baba. Tapos, sadahan natin doon sa tahi lang din ng bias.
gugupitan natin yan kung hanggang saan yung tahi. Ayan, magiging ganyan na siya. Ngayon, idudugtong natin yung shoulder niya sa back. Ito yung back. Ayan, ito yung front. Ito yung shoulder ng back. Ito yung front. Tapat na natin yan. Saka tayo mag-i-edging. Ayan, i-edgingin muna natin yan. Tapos gawin na natin yung collar. Ito yung ating collar or neck collar. Kunin natin yung isang side. Isang piraso lang. Tapos, ilalagay din natin siya. Gaya nung paglagay natin doon sa front. Ayan. Dito, pantay na yan. Diretso na yan mula dito sa dulo hanggang dito na. Dito guys, maggugupit-gupit lang tayo ng maliliit. Huwag lang yung tahi. Ayan, kasi liliko itong bias. Dapat, mailiko natin siya ng hindi hatak ang tela na bias. Yung telang bias, hindi hatak pagka sa mga paliko. Tapos, diretso na dito. Ayan, pagdating uli sa bandang paliko, magugupit-gupit tayo dyan. Tahiin natin ang hindi hatak ng bias. Ayan, pagka gupitin natin ang sakto, tapos ipa-partner na natin siya dito sa collar. Tahiin natin siya na magkapatong yung right side. Doon natin papasadahan sa unang tahi. Makikita natin yung tahi natin, dahan-dahan lang. Para doon din natin mapasadahan. Tsaka natin siya babaliktad. Ayan, ito na yung ating magiging collar. Ayan, meron na din siyang mark sa gitna. Kunin naman natin yung ating body. Ayan, dito guys, meron tayong ninarkahan dyan, nagupit. Itapat natin yung isang piraso lang muna. Itong side, right side ng back, right side ng collar. Tapat natin yan sa minarkahan natin. Parehong gitna. Tapos dito, tatahi tayo. Ayan, ayusin lang natin yung ating tela. Mula dito sa ito yung dugtungan ng balikat. Ilampas lang natin siya ng mga 1 inch. Ayan, maguhit tayo. Mula sa dugtungan ng balikat, magmamark tayo sa collar. Itong kabila. Pati dito sa ilagay na natin yung astin. Pati dito sa kabila. Mark na rin tayo sa 1 inches. Ayan, check lang natin guys kasi dapat ito magtagpo. Itong ginupitan natin sa front kanina. Ganyan. Ayan, ito yung 1 inches. Dito pala, sukatin din natin yung dulo. Nitong sa front. Kung hanggang saan yung bias nun, dapat hanggang dun din yung bias na itong collar. Ayan, check natin dito hanggang saan. Ang 1. Ayan. Diyan tayo mag-start ng tahi. Ayan, papunta tayo ngayon dito sa gitna. Yung
malak. Ayan. After natin siyang malak, dito naman tayo. Pagsasabayin natin tong isasara. Nakakapalaman na tong collar. Ayan yung facing natin sa front. Pasok lang natin tong collar. Ayan. Hanggang dyan dapat yung dulo ng face or bias sa ginupitan natin. Dapat hanggang dyan. Ayan. Tatahiin na natin to dito. Ang tahi natin dito, di ba magkakasabay na to, hanggang dun lang din sa una nating tahi. Ito yung una nating tahi. Hanggang dyan yung tahi natin na magkakasama sa tahi. Itong collar at yung front. Ayan. Hawakan natin kung hanggang saan. Gusto niya mag-mark na rin kayo yung unang tahi natin kanina hanggang dyan. Hanggang dyan din yung tahi natin. Ayan. Kung hanggang saan yung tahi natin, gupit lang din tayo dyan. Ito yung kaninang unang tahi hanggang dyan. Ito yung pangalawa hanggang dyan naman mula dito. Gugupitin natin yan. Ganyan lang. Pati dito sa kabila. Pagsasabayin na rin natin. Susuksok na natin itong collar sa dulo ng ating ginawa kanina. Hanggang doon siya sa unang tahi natin. Doon tayo mag-start sa minarkahan natin sa tapat ng unang tahi. Sa umpisa ng tahi natin dito, magugupit din tayo. Pag nagupitan na natin, ilabas na natin yung collar. Diba may ginupit tayo dito guys. Ayan, ginupit natin. Ipasok natin yung lahat ng gupit na yan. Papasok natin sa loob ng collar na. Pati ito, yung sa dulo ng facing, ipasok natin yan dahil kasamang nagupit yan. Yung 1/4, mga 1/4 inch lang. Tapos ito, tutupin na natin to. Gusto nyo, itupin nyo na siya, i-spilin nyo na. Ito, mag-i-start tayo ng tahi dito. Dito sa dulo, or dito kung gusto nyo, pero ito sa dulo ng collar. 1/16 lang ang ating pakain tahi. Dito tayo sa side ng body. Tapos pagdating dito sa may gupit, tatawid tayo. 1/16 lang naman yung ating tahi. Tawid tayo dito sa may collar side. Yung tinupi naman natin dito. Ito yung side ng collar. Ayan, pupunta tayo dito. 1/16 lang din ang tahi. Pupunta dito sa dulo, ipapasok na rin natin yan. Yung mga ginupit natin. Papunta naman tayo sa side naman itong facing. Ayan, mula sa collar na nag-1/16 tayo. Papunta sa side naman ng facing. Tapos maglalakad. Ayan, nabuo natin yung ating collar. Ayan na siya. Ganun lang guys. Tapos, buuin na muna natin yung blouse. Or pocket mo. Saan yung pocket? Ito yung pocket. Ilagay muna natin yung pocket. Ito yung casing. Asan yung bias natin? Ito yung bias. Ilagay muna natin siya sa ating casing. Ayan, diretso. Sa right side. After natin siyang ilagay sa right side yung bias, ipapatong natin to sa wrong side. Wrong side din ang facing na nakaharap sa atin. Tapos 1/16 natin ito. Ito yung right side yung facing. Dito tayo mag 1/16 sa bulsa, sa wrong side. Tapos ito iharap na natin.
Tatahiin naman natin ng 1/16 itong side naman ng facing. Nakaharap dito sa loob yung mga tela na yan. Nakapasok. Meron na tayong bulsa. Ngayon may ginuhitan tayo dito. Ayan, pasadahan natin yan. Yung ginuhit natin. Para magkaroon tayo ng guide. Pagka kakabit ng siya. Dito guys, hindi tayo nakapag-marking kanina. Pero magtatansya na lang ako. Tatahiin ko muna ito guys. Ito yung ano, hindi natin diniretso. Mag 1/16 lang tayo dito sa walang ano. Sa walang walang bias. Ganyan lang. Sa may bias. Tapos mag-marking tayo dito. Dahil hindi nga natin nalagyan ng mark. Eto guys. Tapos kunin ko lang yung ating ginawang packet. Ayan guys. Hindi ko makita yung pattern. Pero kung may pattern kayo, ganito lang. Ito kasi, tinahin natin na yun. Nakatupi yan. Tutupi natin yan. Itapat lang natin siya mula dito sa pinaka-kilikili natin. Tansyahin natin na maiangat natin siya dito ng 1 inches. Ayan. Mula dito sa kilikili, mga 1, ito yung pantay ng kilikili. Mga 1 inches iangat natin. Tapos ipasok lang natin siya mula sa armhole ng mga 1 inches din. Kasi maliit lang to guys eh. Kaya mga 1 inches lang yan. Ayan, mag-mark tayo dyan sa hangganan ng ating tahi sa bulsa. Ayan na siya. Pati dito sa mga kanto-kanto natin. Kanto na tinahian natin. Ayan dyan. Tsaka natin siya tatahiin. Itatapat ko lang siyang ganyan. I-aspili natin. Tsaka natin siya itutupi yung tinahian natin na pinaka-guide natin. Hanggang doon yung tupi. Okay na siya. Sa manggas naman tayo guys. Dito muna tayo sa ating manggas. Ayan, gumawa rin tayo ng facing. Lagyan muna natin ng bias ang ating facing. Ng paglagay natin sa bias ng ating bulsa, ganun lang din ang paglagay nito. Ipapatong natin siya sa wrong side muna. Ito, wrong side. Tapos wrong side din ang nakaharap sa atin. Tapos 1/16 dito sa side ng wrong side. Ito kasi right side. Sa wrong side. Tapos itutupi natin siya sa right side. Na nakapasok naman itong mga dulo ng tela natin sa facing natin. Tsaka tayo magtahi ng 1/16 dito. Tapat ng bias. Pero nasa loob siya ng facing. Lagyan na natin yung facing niya. Ikakabit na natin siya dito sa ating tabs. Dito, yung dugtungan ng ating shoulder, dapat hintay lang nasa ilalim na sobra, nasa direction niya nasa back. Kaya papasadahan ko na siya. Lagyan na natin siya dito. Ito guys, pwedeng short sleeve paggawa kasi sa ating long sleeve. Ayan, tapat na natin yung dulo ng manggas. Tapos hawakan na natin dito sa shoulder yung ating minark sa manggas.
ilampas natin ng 1/2 inch dito sa ating dugtungan ng shoulder. Hawakan na natin yan para maayos naman natin dahan-dahan. Ayan, pag nasa gitna na tayo dyan ng shoulder, hawakan na natin itong dulo para mailagay natin. Sa kabila naman, ganun din. Sa manggas. Kabit ng manggas. Ang shoulder, lampas lang ang 1/2 inch sa back. After natin siyang ma-edging, sara na natin yan dito sa side. Mula sa dulo ng manggas. Ito yung dulo ng manggas. Side close na tayo. Ayan. Meron tayong minarkahan dito sa lalagyan natin ng stick. Kung hanggang saan lang yung tuldok, hanggang dun lang yung tahi natin sa side. Yung sa kabila. Kung saan yung mark, hanggang dun lang yung tahi. Hawakan na natin. Tapos dito guys, magugupit tayo ng pasline. Or diretso dito sa tapat ng inangat natin mula sa tuldok, may inangat tayong allowance. Gugupitin lang natin yan. Papasok sa guhit, ay sa tinahian natin. Ngayon mag-i-edging tayo itong side close natin. Edgingin natin. Pati dito na, pwede na rin natin itong edgingin, itong laylayan. Yan. Side close na natin, na-edging na natin. Dito na tayo sa may laylayan. Magtupi na tayo dito. Pantayin lang natin itong front. Ayan, pantay naman siya. Kaya mag-mark na tayo dito. Yung lapad ng ruler, yung ating ginawang allowance para sa tupi. Pwede na natin siyang itupi. Ayan, ngayon, tutupiin naman natin itong ating ginawang slate. Dalawang tupi. Unang tupi, yung dulo ng tela hanggang doon sa unang tahi. Dito sa gilid. Tapos, tsaka natin tutupi. Hanggang doon naman sa unang tahi. Ayan, dalawang tupi. Maliit lang siya dito. Balik tayo dito sa kabila. Dito naman tayo sa kabilang slit.